Kaya ho talagang, ating bayan lalo na po sa panahon na 'to 'no, ay kailangan nating maging matibay yung ating mga pananampalataya 'no. Dahil ang pananampalataya mga kapatid, yun ang siyang magliligtas 'no, sa atin. Na lahat ng mga pagsubok, na lahat ng persecution na mararanasan ng lahat ng tao, lalo na po sa ating mga Kristiyano. No? Whether you believe it or not, mga kapatid, no? Ang mga Kristiyanong tunay ang siyang ipe-persecute, no? Tayo ang uusigin ng kaaway. No? Naniniwala po tayo ng mga kapatid, ang mga tunay na nakasunod ni Kristo ang siyang uusigin ng kaaway. No? Wala na siyang pakialam, wala nang pakialam sa mga lumas, no? Wala na siyang pakialam sa mga wala ka sa Panginoon kasi hawak niya na yan, eh, no? Ang may pakialam ang diablo kundi sa ating mga Kristiyano. Bakit? Dahil tayo ang gagamitin ng Diyos na ipangalan natin ang mabuting balita ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao sa mga taong mapapahamak sa api ng impyerno. No? Ay ang gagawin ng diablo, no? Patanas sa atin ang lahat ng iba't ibang mga pagsubok, problema, sakit karamdaman, kahirapan, no? Persecution, para tayo ay lumipap. No? Para tayo ay lumipap. Kaya makikatulad tayo dito. No? Makikatulad tayo dito. Kaya kung matata tayo, bakit ikinulat ang book of Job na po ang buhay ni Job. No? Para maging natin, maging encouragement, maging challenge sa atin yun. No? Dahil para sa akin, pinakamatinding pagsubok na naranasan ni Job. No? Para sa akin na po yun, parang walang maaapantay. Bakit? Na si Job, napakayaman sa panahon niya. Siya yung pinakamayaman, no, sa kanilang lugar. At 10 ang kanyang mga anak. And yet, ano po nangyari? Namatay ang lahat ng anak niya, 10. Lahat ng kanyang ari-arian ninaaw at namatay. Ang matindi nito mga kapatid, nunod po yun, ha? Nung napakita mga kapatid, mga 1 minute lang yun, ha? Habang yung mga tauhan ni Job, nagre-report sa kanya. No? May pumunta sa kanya yung tauhan niya. Job, ang mga tupa mo, ang mga baka mo ay ninakaw. Maya-maya, di pa tapos mag-report yung una, bilang lumunod naman yung isa. Job, yung mga pananim mo, ganito. No, ninakaw. Na-peste yung mga pananim mo. Maya-maya, di pa tapos yung nagtatanita yung tao, maya-maya, meron na naman pumunta. Job, ang mga anak mo, habang nag-iinuman, no, may dumating na ipon-ipon, namatay ang lahat ng anak mo. Napakatinding trahedya yung nangyari sa buhay ni Job. Take note, mga kapatid, wala ang Bible yung panahon ni Job. Wala pa yung Torah. Wala pa yung book of Genesis, wala pa yung book of Exodus, wala pa yung book of Leviticus, book of Numbers, book of Deuteronomy, wala pa Bible sa panahon na yun ni Job. Pero inanan niya, no? Ininanan niya ang Diyos na natanangin. No? At tayo mga kapatid, ang Bible, ang salita ng Diyos, kumpleto na natin na.
And yet, kapag malaking problema natin, wala na, nanghihina na, wala na makain, nagreklamo na, wala nang pambayad ng ano, walang pambayad ng kuryente, kanino pumupunta, sa Mumbai o naman. Diba? Eh, yung panahon ninyo, wala siyang Bible eh. No? Wala pa yung mga promise ng Panginoon sa kanya. At sa atin, kompleto na. Sa atin na ang Bible. Kompleto Old and New Testament. Pero kapag lumaimpact yung ng buhay natin, wala na. Gumikipat tayo. Nagreklamo tayo. Pero inyo po mga kapatid, no? Ay nawala ng Bible sa panahon niya. No? Pero inyo po, matinding pagtumutaan niya. Anong ginawa ni Job? Yung matindi doon eh. Anong ginawa ni Job? Makikita natin sa Job chapter 2 verse 20. Anong sabi niya? Nang marinig niya ang lahat ng mga negative, no, mga bad report sa kanya. Anong ginawa niya? Anong sabi niya sa Diyos? Blessed be the name of the Lord. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Diyos. Tignan niyo po mga kapatid na kami na nunod-nunod na pagtupok sa Kanya, nauha niya pang magpuri sa Diyos. Diba? Nauha niya pang purihin, sambahin yung Kanyang Diyos. Nakatadapat niyo? Hindi. No? Tayo, sa panahon natin ngayon, namin nga kanina, wala ka nang makain, wala ka nang pambili ng ano mo, nuho mo, diba? Nagreklamo na tayo. No? Gumikipap na tayo. No? Ibig mo, Panginoon, ibig na patanamatan na yung Panginoon. No? Nagreklamo tayo. Wala pa sa kaning-ingan yung mga pinagdaanan ni Job na pinagdaanan natin ngayon. Kaya kung bakit ikinulat ng Diyos ang buhay ni Job sa atin. Para makita natin, mapata natin. No? Na wala tayong karapatan na magreklamo sa Diyos. Kaya na tayo nagreklamo sa Panginoon at bakit? Hindi tayo napapatan, yun lang yun. No? Hindi tayo napapatan ng Bible. No? Yun ang nakikita ko, mga kapatid. Hindi tayo napapatan ng Biblia. No? Kung ano-ano pinapatan natin sa social media. Pag-iipanan na umaga, no, imbit na Bible, imbit na mananangin, ang inuuwa, cellphone. Diba? Ano kaya message ni ni ganito, ni ganyan. Kaya yung isip natin, walang empty, walang laman. No? Kaya kapag hindi natin inunang hinanap ang katwiran ng Diyos, ang mukha ng Panginoon, hindi tayo napatyan ng Biblia, hindi tayo nananag ng Panginoon, no? Buong maghapon na yun, tanunan ka. Mainit ang uno mo. Reklamo ka ng reklamo. No? Ang lumanapat na bibig mo, puro negatibo. Yan ang nangyayari ngayon na mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, no, mahanap ka po, mga kapatid, na tayo ay nag-aaral na mapatya ng kanyang mga salita ng Diyos.
Aya't namin ng Panginoon, no, the book of Isaiah, put me in my remembrance. Put me in my remembrance. Paalala mo sa akin ang lahat ng aking mga pangako na paraphrasing. No? Ano namin ng Bible? Jeremiah chapter 1, verse 12, ang dami ng Diyos. Tinitignan ko ang aking mga salita na inyong mga bibig. Hindi yung namin ng Panginoon, no? Minapantayan ko ang salita daw niya na nalabataan niya bibig. Bibig ang kanyang mga anak. Kaya kung ano man sa bibig, kapag ano naman nabas sa bibig natin, nagsalita ng mga pangako ng Diyos, ano naman nabas? Mga negatibo, reklamo. Kaya ang mga Israelita, diba, yung panahon ni Moises, ang sabi ng Diyos kay Moises, kung ano yung lumalabas sa bibig ninyo, yun ang mangyayari sa inyo. O, reklamo na reklamo. O, yun ang mangyayari sa kanila. At takot na, yung pa, no, sa kanila. At reklamo din nagre-refer din nila kay Moises, na natin yung Bible, mga kapatid, na Deuteronomy, hindi po yung ating topic natin. Deuteronomy, chapter 19, verse 10. Pakibat na nga po, Tagalog ba yung English? Deuteronomy, Tagalog, Deuteronomy, chapter 19, verse 10. Sa English, Deuteronomy, chapter 19, verse 10. Pakibat na nga po, mga kapatid, noon na Bible, tamang lugar, may tanawat at noon na nakatipon sa kanyang pangalan, naroon ang presensya ng Diyos. No? Ay naiilan lang tayo, no, mga kapatid, pero ang Diyos ay narito sa ating kalagitnaan. No? Kaya mapala tayo dahil nakakarinig tayo ng mga kapahayagan ng Diyos. Pakipat na nga po, Deuteronomy chapter 19, verse 10. Okay, kung wala, ako na lang. Sabi ng Panginoon, na ganitong paraan, maiiwasan ang pagdanak ng dugo ng mga taong walang kasalanan. Ang kamatayan ng walang sala ay pananagutan ninyo kay Yahweh na lupaing ibinibigay niya sa inyo. Ang Diyos ang mapapala sa kanyang buhay at banal na salita ng Diyos. Amen? Ito po makikita natin, mga kapatid. Ito ay maraming ang Ten Commandments na uutos, pero maraming utos, maraming commandment ng ating Panginoon. Uut na 10. At dito, mga kapatid, sa panahon ni Moises, no, makikita natin na dahil unang na ganitong paraan, maiiwasan ang pagdanak ng dugo ng mga taong walang kasalanan. Ang kamatayan ng walang sala ay pananagutan ninyo kay Yahweh na lupaing ipinibigay niya sa inyo. Ano yung po, mga kapatid, na panahon nila, no, merong natawag na death penalty. Na panahon ng Old Testament, no, ang Diyos mismo ang nag-utos na merong death penalty. No? Nga po ang nag-utos yan. Kaya dito makikita natin, kapag merong tao na pinatay
makinig po tayo ha. Kapag merong tao na pinatay na hindi dumaan na tao na due process, ako pinatay mo yung tao, anong sabi ng Bible? Pananagutan mo yun ng Diyos. Ano yun po? Anong gagawin ng Diyos kapag ang tao pinatay mo na wala kasalanan? Lalo na po kapag wala kasalanan, ang tawag noon, innocent blood. No? Innocent blood. Na may tatagano, innocente na tugo ng tao na innocent na kasalanan. No? Wala na kasalanan, yet pinatay mo. Oh. Makikita natin yan, na Leviticus, mapipigyan muna tayo ng 14th verse, no, para nanong malinaw, malawak. Para natin maintindihan. Leviticus chapter 24, verse 13 to 23. At sinabi ni Yahweh kay Moses, inapat ninyo takampo ang nagmula. Yan naman, nagmula na nga. Inapat ninyo takampo ang nagmula. Ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat na nakarinig sa kanya. At pagkatapos ay patuhin ninyo niya hanggang mamatay. Yun ang nag-utos? Chapter 15. Namimot na bayang Israel na mananagot ang sinumang lumapastangan sa kanyang Diyos. Ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, no? Dayuhan, tayo po yung mga Gentiles, no? Hudyo man o Hentil man. Kaya yung utos, hindi lamang na mga Hudyo, kundi yung utos ng Diyos sa lahat ng tao. Ulitin ko ha, ang lumapastangan na pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, referring Gentiles, no? Ay papatuhin ng taong bayan hanggang na mamatay. Ang inumang pumatay, ito makinig po tayo, ang inumang pumatay ng kapwa ay papatahin din. Kung hayop naman ang pinatay niya, papalitan niya iyon. Kapag buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran, mamikantayan. Na 19, ang makapinsyana sa kapwa ay pipinsyanain din tulad ng kanyang ginawa. Manimputo at manimputo, mata na mata, ngipin na ngipin. Kung ano man ang ginawa niya, ngayon din ang gagawin sa kanya. No? Ngano at hindi, no? Sa panahon ng Bible. Kung anong ginawa niya yun din gagawin sa'yo. No? Kung pumatay ka, papatayin ka rin. Ginawa niya, ganun niya gagawin niya sa kanya. Ang maapatay ng hayop ng kanyang kapwa ay iniinanang magpapayat ng hayop din. Ngunit, ang pumatay ng kapwa-tao ay dapat patahin din. Iisa ang batas na paiirani ng mga katutubong Israelita at ng mga dayuhan. Ako Yahweh, no? Ako Yahweh ang inyong Diyos. Nang matapin na ito ni Moses, ininapat nila sa kampo ang lumapastangan at minato hanggang mamatay. Inunod na mga Israelita ang mga utos ni Yahweh na ipipigay niya kay Moses. Maniwanag mga kapatid, no? Ang Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng kahabagan. Tandaan po natin, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mahabag, no? At yun ang Diyos natin, no? Pero tandaan natin, ang Diyos din ay justice, makatarungan. No? God is the God of justice. God is the God of wrath. Tandaan po natin yun, mga kapatid. Hindi lang siya'y
pag-ibig, hindi lang yan yung nahabang at yun din ay makatarungan. Amen? No? Kaya maniwanag, mga kapatid, na lumantipan, no? Ang ganda, mauntipan, mga kapatid, no? Pinapractice nila ang death penalty. Ang death penalty ba? Galing kay Moises? Ang tanong ko sa inyo, ang death penalty ba ay galing kay Moises? Maliwanag na pinata natin ang death penalty ay galing sa Diyos. No? Ano po yung death penalty? Commandment. Utos. No? Maliwanag, mga kapatid, no? Ang Diyos ang nag-atag, ang nag-utos ng death penalty. Kaya maliwanag, buhay ang inuwa mo, buhay din ang kapayaran. Ganun ang atimple, kapag umatay ka, lalo na kapag inutyente yung tao. Lalo na, mga kapatid, na wala namang ginagawa yung tao, no? Wala namang kasalanan sa'yo, and yet, pinatay mo. Ganit na ganit ang Diyos doon. Kaya ang gagawin ninyo, papatayin ka rin niya. No? Yun din ang kapayaran mo. No? Kaya itnan niyo pumapalit na Saudi, na yung may mga death penalty naman niya, itnan mo yung claimant na kanina. No? Yung mga claimant na kanina, hindi ganun karami. Bakit? Takot eh. Na-meron din ng death penalty. Pero yung maawa ng death penalty, itnan mo yung unungan natin. Unong-uno. Walang takot eh. Nag-gobyerno eh. Walang takot na walang death penalty. Kaya ang ganit niya ng mga tao na umapatay ng kapwa-tao, lalo na yung innocent blood. Ang tawag noon, innocent blood. Punta natin Bible, sa Genesis chapter 4. No? Dito sa Bible, ng perfect example, no? Na makikita natin na makapatid na si Abel at si Cain. Maliwanag pa sa sikat ng araw, no? Itong makapatid na to, no? Sabi ng Bible na Genesis chapter 4 verse 9, tinanong ni Yahweh, no? O 8 muna, isang araw, yayayain ang kanyang kapatid. Abel, tumaman naman ito, ngunit patatingin na bukid ay pinakain ni Cain ni Abel. Verse 9, tinanong ni Yahweh ni Cain. Tinanong ni Yahweh, tinanong na ni Cain, nasaan ang kapatid mo ni Abel? Lumagot niya, hindi ko alam. Bakit ako? Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? No, lumagot niya, diba? Anang napatangan, no? Walang ganang na Diyos. At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Akala ni Cain niya, nakita na Diyos, akala niya alam. No? Ano ginawa mo? Lumitigaw, makinig po tayo. No? Sabi ito, lumitigaw sa akin muna sa lupa ang dugo ng inyong kapatid at umihingi ng katarungan. Minutumpa kita ngayon, sabi ng Diyos kay Cain, minutumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring pungkanin ang lupa dahil lumadak noon ang dugo, lumadak ang dugo ng kapatid mo na inyong pinasnang. Pungkanin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala ang maitirihan at magiging ka na iting. Maniwanag, hindi po makinig po tayo mga kapatid. No?
ang nag-revelation dito, maniwalang pinana natin, ni Abel, ano, may katananaman ni Abel kay Cain? Wala. Pero anong ginawa ni Cain? Kapatid niya, nuko niya, no? And yet, dahil nainggit, dahil hindi tinanggap ng Diyos yung handog ni Cain, nainggit niya, nagalit niya sa kapatid dahil ang tinanggap ng Diyos yung handog ni Abel. Bakit tama yung puso ni Abel eh? Yung paghandog niya ang yung Cain, anong ginawa niya? No? Oo, yung ginawa niya, best yung ginawa niya paghandog, pero hindi tinanggap. Hindi tinanggap at yung mali yung puso. Yung mga nagalit niya, nang hindi tinanggap na yung ano niya, yung kanyang handog, nagalit niya na Diyos. Ay ang ginawa ni Cain, anong ginawa niya? Pinapnanuhan niya na patayin yung kanyang kapatid. Na wanag at nananan, makinig po tayo mga kapatid, wanag at nananan ni Cain, kahit na Diyos. At ni Abel, wanag at nananan ni Abel na Diyos. At wala rin at nananan sa kanyang kapatid na si Cain. And yet, anong ginawa niya? Pinatay niya. Ang tawag noon, innocent blood. No? Ano sabi ng Bible? Yung dugo niya lumadak na lupa. Kaya nang maapanin, ano sabi ng Diyos? Sabi natin. At sinabi ni Yahweh, Cain, anong ginawa mo? Lumitigaw na akin. Yung po at lumitigaw na akin, munat na lupa ang dugo ng inyong kapatid at umihingi ng katarungan. Tandaan niyo mga kapatid, no? Kapag merong pinatay na nandugan, no? Kapag pinatay ang tao na walang at nananan, at ang dugo ng inutyente na yun ay lumadak, tumulo sa lupa, yung lupa na yun, nagiging lupa. Yan yung revelation ng Panginoon. No? Nagiging lupa ang nanglugal kapag meron lumadak na dugo. Kapag meron pinatay na inutyente, naalala o maapatin. No? Nagkaroon ako ng panaginip, panahon ng tokhang, no? Ano yung pumapalit, no? Kaya ako pinipit ako ayun ng untas nyo na tanitanan nyo para mag-implikan tayo, no? Para hindi tayo haka-haka lang, no? Hindi tayo kwento-kwento ng ito, no? Kaya napipigay muna ako ng untas yun. Ayon kung anong sinasabi ng salita ng Diyos ay nakapipilikan tayo. Amen? No? Hindi tayo huna-huna dito. Kaya dito makita natin, no? Sabi ko kanina, nakaroon ako ng panaginip, no? Ilang taon na nakaraan, panahon ng tokhang ni Duterte, no? Nakita ko na buong Metro Manila, nakita ko na panaginip ko na Metro Manila, maraming dugo na tumulo. Bakit? Ano ninyo kung bakit? Dahil na tokhang ni Duterte, wala akong personal na kay Duterte, mga kapatid, no? Neutral tayo. Kung na makita ninyo, mga kapatid, no? Kung na makita ninyo, ano ba yung sinasabi ng Bible? Patungkol na mga ganung pangyayari.
Ano ba yung truth? Ano ba yung katotohanan? At bakit na panahon natin ngayon, puro kasinungalingan, no? Puro panlilinlang ang ginagawa ng diablo na Satanas at ang mga demonyo niya dito sa Pilipinas. No? Yan ang nananaig ngayon na ating bansa. No? Puro kasinungalingan, puro pandaraya, puro awa effect, nanong po yung awa effect. No, yun ang nangyayari ngayon sa ating bansa, lalo na po sa mga Pilipino na walang alam kung ano sinasabi ng Bible. No? Ngayon, unang-una po, no? Nakauna-unang panaginip, no? Ako po ay nagtuturo sa tukhang. No, alam niyo po yun, yung panahon na yun, nagtuturo ako sa barangay namin, dito sa Bagong Inang, na mga tukhang, no? Inuturuan natin, no, kung paano na maliligtas, no? Ganun na kamahal ng Panginoon. No? At yung panahon na yun, marami nang namatay. Ano yun po sa panahon ng Duterte administration niya, 30,000 ang namatay. Namina natin mga kapatid, no? Namina natin yung iba doon lumaban. Yung karamihan, majority, no? Ang mga pinatay doon, mga inocente. Bakit inocente? At hindi lumaan na due process. Hindi lumaan na husgado. Yun ang pinakamatindi na ginawa ng kasalanan na ginawa ng Duterte administration niya. No? Kaya maraming inatay na hindi lumaan sa due process. Maniwanag na pinasa natin, no, ang nagtatang ng death penalty. No? Ang nagsabi, patahin. Pero bakit? Lumaan at sa due process, napatunayan. Pero yung pinatay mo, agaya ni Cain, agaya ni Abel, no, pinatay niya na innocent yung kanyang kapatid, wala namang kasalanan, and yet, pinatay niya, yun ang inatawag na innocent blood, kasalanan mo yun. Lahat na ginawa mo, no, pinatay natin na Leviticus, no, na buhay ang inuwa mo, buhay din ang kapayaran. Na may papatayin ka rin. Dahil pumatay ka ng inocente, papatayin ka rin. Yun ang nangyari sa panahon na yun. Kaya nakauna-unang panaginip, no, pinakita sa akin ng Lord, ang buong Metro Manila ay lumana ang dugo ng mga inocente na pinatay. Kaya ang Metro Manila ay nasa ilalim ng lupa. Ang Pilipinas nasa ilalim ng lupa. Bakit? May tumunong dugo ng mga inocente dito sa lupa ng Pilipinas. Kaya kung bakit, mga kapatid, hindi pinagpapala ang bansa natin. Kung bakit ang mga Pilipino hati-hati. Hindi nagkakaisa ang politiko at ang mga tampayan ng Pilipino. Kaya kung bakit hindi umuusad ang ekonomiya ng bansa natin. At ito pa matindi. Yung inatawag na the big one. Na ang tatama daw na Metro Manila. Lalo na po ngayon na panahon natin ngayon mga kapatid. No? Lalo na po na panahon natin ngayon. Nakita po natin mga kapatid. Unang-una, makikita natin, no, nananaig ang deception sa bansa natin. No? Maraming
Hindi po no, maraming naawa kay Duterte nung hinuli niya. Tama? May umiyak, naawa, no? At ngayon, naglalani-lani sila, no? Dahil kaawa-awa nga naman anak nga si Duterte. No? Pero, ako, personal niya, ako naawa ko, no? At yung matanda na si Duterte, naawa din ako. Pero nag-inik na ako yung mga biktima, mas naawa ako. Yung mga pinatay na panahon ni Duterte na 30,000, no? Na humihingi ng katarungan, no? Ilang taon nila umiiyak dahil pinatay yung kanilang anak, yung kanilang mahal na buwan, no? Karamihan no, mga nadamay ng, no? Ako marami akong kinada, mga nadamay ng, pinatay dahil, dahil merong papuya. No? Yan ang pinakamalaking katnanan na para sa akin, no? Sa harapan ng Diyos. Kapag pinatay mo yung kapwa mo at yung dugo niya tumanak sa lupa, ang sabi ng Panginoon, lumiligaw ang dugo ni Abel, humihingi ng katarungan. Tandaan niyo po mga kapatid, no? Kapag ang Diyos narinig niya ang kanunuwa ng tao na pinatay na humingi ng katarungan, ang Diyos ang gaganti. Iaanaw niya, kaya kung bakit na Bible, inaanaw niya na tumpain ang mga Israelita. Tumpain ang mga kalaban ng Israel. Hanggang sa panahon po natin ngayon. Kaya ngayon nakikita ko, no? Ngayon, ang daming nakikipat niya, no? Ang daming, lalo na po na social media, no? Pinapanapat nila na social media, nakaawa-awa, no? Ang nating president na ni Duterte, no? Ni Digong. Ay marami ngayon nakikimpat niya at dahil naaawa. Pero hindi na nakikita, pinupunag nila ng diablo, pinupunag nila ng kanilang mata, no? Na ang inawa, hindi na nakikita yung inawa ni Duterte na mga tao na pinapatay niya. Na 30,000, imagine 30,000. Ganun at dami na mga kanunuwa na lumitigaw ngayon na harapan ng Diyos na humihingi ng katarungan. Na ngayon, no, inibigay na ng Diyos yung katarungan na mga kanunuwa na pinatay niya. Na mga inocente. Na hindi tumaan na due process. Ngayon parang nakikita pa natin, parang sila yung biktima. Kung nakikita niyo yung, parang sila pa yung biktima. Hindi natin nakikita yung mga pinatay nila. Parang sila pa yung biktima. Imagine, una-una, hindi undapan ng Marcos at ng Duterte. Tandaan po natin ito, hindi po undapan ng dalawang grupo na to. Hindi ito laban ng Duterte at ng Marcos. Tandaan po natin niya, ito ay laban ng mga biktima na ginawa ni Duterte. Kaya nga niya hinuli. Hinuli pa niya dahil may ginawa kasalanan kay Marcos. Hindi. Kaya niya hinuli dahil matagal na dahil na mga biktima na ginawa niya. Yun ang makita natin. At yung may makita din, mga bulag. No, marami akong may mga kaibigan akong, no,
unang kinakatotohanan. Yun ang pinaniwanagan natin na enlightened ka na. Hindi at hindi nila tinitignan kung anong sinasabi ng Bible. Na naawaan ng, na yung ano mo, no? Yung patya mo, anak umaampi. Pero hindi natin nakikita yung ginawa ni Duterte na mga biktima. Kaya na makita ko yung mga biktima, mas naawa ako. Na mga nanay, na mga tatay, na mga kapatid, na pinatay nila yung kanilang mahal na buhay. Imagine ninyo, 30,000 on record nyo sa Pilipinas. Ngayon, bakit na hinuli? At ninanatun sa Netherlands. At dito, wala eh. Wala din na nauuwang hustika. Ay inanaw ng Panginoong ginamit itong IET na to para na ay hulihin at litigin. Ngayon, anong ginagawa na mga kanaman niya? No? Awa, effect. Natatampayan ng Pilipino yung ginagawa na itong mga to, no? Umuutat nila na social media at na mga Pilipino, doon nila nahihigaw. Para maawa, para matakpan, no? Para matakpan yung ginawa nila. Kaya nakita ko dito mga kapatid, no? Spiritual ang laman nito. Spiritual. Dahil ang diablo, no? Ang demonyo ang kumokontrol sa kanila. Para binubunak nila yung mga Pilipino. Ninonoon nila ang mga Pilipino. Ay, namuha pinagkagawa nila, no? Naglarani-rani, na walang anam. Bakit nila naglarani? Tatanin mo na naawa ng. Hindi na nakikita yung mga biktima na ginawa nila. Kaya ine-expose na ng Panginoon, no? Pinipit niya na ng Panginoon yung mga kanunuan at lumitigaw na harapan ng Diyos. Ito na ho yun. Ito ang warning, mga kapatid, no? Ito in-impress na ako ng Lord. Ito yung warning. Kapag nanaing yung injustice, yung makatarungan, kapag nanaing at inampihan pa, no? Mas inampa itong mga tao na to, no? Na nakagawa ng katnananan, una na Diyos, at katnananan na patas natin. No? At ito ay inampihan pa natin, no? 100% mga kapatid. At nahan natin natanawin tayo ng lumpa sa Pilipinas. Bakit? Dahil hindi inampin natin, no? Yung mga gumawa ng atuklam na katnananan na mata ng Diyos, no? Na mga biktima, yung unay na biktima, at uunitin ko, hindi ito naman ng nanawang grupo na to, ng Duterte at ng Marcos, hindi ito naman nila. Walang inanaman yun yung paghuni kay Duterte. Kaya niya hinuni, hindi dahil kay Marcos. Kaya hinuni dahil nung mga biktima. No, naiintindihan ninyo, naunawaan mo natin. No? Maamer pa sa atin, no, maamer pa natin na umaampi, noon naman eh. Na inaawa tayo. Hindi ganun, mga kapatid.
maliwanag na pinata natin. Ayan naman, nabigyan muna tayo ng pundasyon. Kung ano natin ng Bible. Na mga injustice, na mga murderer. Ay nga maliwanag na Ten Commandment, do not murder. Huwag kang papatay. Ano ibig sabihin, huwag kang papatay? Huwag kang pumatay na mga inutyente. Yun. Kapag pumatay ka ng inutyente na wala namang kasalanan nyo, yet pinatay mo, noong papatlo, yung kasalanan na do not murder. Huwag kang papatay. Pero kapag napatunayan, lumaan na yung practice, no? Lumaan na hearing, at ina ay nahakunan ng death penalty, no? Noon, walang kasalanan yun. Hindi ka nakakasalanan ng Diyos. At napatunayan may mga prueba na ikaw ay pinatay mo yung tao na to. Napatunayan, ang dami ng Bible, dahil buhay ang inuwa mo, buhay din ang kapayaran. Yun ang nagtatabi, lumotip ba? Yun ang nagtatabi, ang tubig mo, ano tabi niya, patayin. Hindi niya po. Ang penalty ba? Ang biblical? Biblical. Maniwanag at natikat ng araw, ang death penalty, no? Hindi to author ng inuman tao. Ang author ng death penalty, ang Diyos mismo. Maniwanag na pinata natin kanina. Kahit na panahon ni Jesus, no pinapractice nila yung death penalty. Na panahon ng ating Panginoon, meron death penalty. Kaya nga iitat na death penalty. Di ba? Kaya nga nakao at sa panahon nila, may death penalty. Pero anong ginagawa natin? Naman natin, ayaw ng death penalty. Kaya tignan mo ang krimen, api na. Walang takot Ako, kapag pinapat yung death penalty, ninanap-hanap ka. At yung walang alam na salitaan ng Diyos. Naalala ko na kumakot ni Brother Eddie, no? Pero papulit niya sa death penalty, nag-illiterate niya. At alam ni Brother Eddie, o sino mang pastor. No? Kaya ito mga kapatid, no, sa panahon natin ngayon, namamayani na panta natin, no, yung katinungalingan ng diablo na ang daming fake news sa social media. No, marami ikinalat ang diablo sa social media para nindangin ang mga tampayan ng Pilipino. Hindi na makita yung truth, yung katotohanan. No? Ang makita yung kamalian. Hindi makita yung katotohanan. Napit ng ingin, parang sila yung biktima. Paano naman yung mga pamilya ng pinatay? Paano naman yung 30,000 yun? Ganun ng uma yun? Nagkakaroon ng po ako ng holy indignation, holy anger, at hindi makatarungan. Nangyayari na natin. No, kapag namayani ang injustice na panda natin, no, pa ang aaputi ng bansang Pilipinas. Tandaan niyo po yan. Yan ang sabi ng Bible. Ang Bible ang nagsasabi, no, na kapag ang bansa ay namamayani ang injustice, sinusumpa ng Diyos.
Ay anong panalangin natin na pantya natin, no? Kung ayaw naman Kristiano ay kumakampit naman eh. Di ba? Ano namin ng Bible? 1 Peter chapter 3, verse 17, judgment begins in the house of God. Ang paghuhukom, no, ay magkahari ng mga anak ng Diyos. Ang unang-unang i-judge niya ang mga anak ng Diyos. Bakit? Dahil kumakampit tayo ng mga injustice. Hindi maatarungan. Kumakampit tayo ng mga mali. Hindi na kumapit tayo na ano yung katotohanan na nabi ng Bible, no, kinakampihan pa natin yung mali. Kahit alam na natin mali, no? Dahil nga inahangaan natin, no? Dahil may ginawa, ganun, no? Aampihan lang natin, no? Mapupuna ka na lang tayo, hindi yung ganun. No? Ang matindi pa nito, mga kapatid, no? Ang matindi, nito, kapag pinagnanama mo pa yung mali. Makikipagpatayang ka na mali. Ano namin ng Bible, Hosea 4, my people perish because of lack of knowledge. Kapag wala ang alam, no, na kung ano nasabi ng Bible, ang apahamak amang mga ng tawag noon, no? Sorry po, no? Yan po ang nararamdaman ko, no? Dahil yun ang nararamdaman ko na puso ng Diyos. Hindi maatarungan yung nangyayari ngayon sa bansa natin. No? Lahat na deception o panininang nakaaway, no? Hindi na nakikita ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga Kristiyano, yung truth, yung katotohanan. Ang nakikita yung aananin na, no? Aananin, ina yung tama, biktima ina. No? Yun ang nangyayari. Ay matatawa ay. Maniktat yung nangyari. No? Yun na pa yung biktima. Paano naman yung ginawa nila ng mga 30,000 ng mga pamilya na pinatay? Kaya itong nangyari na ito, yung paghuli kay Duterte, ng Diyos. Gawa ito ng Diyos. Hindi ito gawa ng hindi naman tao. Kaya naman wala nakahatlang na tao. At yung Presidente Marcos, at yun naman, wala nakahatlang. Inunit yan. Dinala yan na Netherlands. Kaya yung nangyayari ngayon, yung rally nila, no? Yung gawa ng Diyos, hindi gawa ng Diyos yun. No? Yung gawa ng Diablo yun. Para ninangin ang sampayan ng Pilipino, para dituhin nila ang mga Pilipino, para makaroon nila ng awa. Yun ang ginagawa nila eh. Awa, effect ang tawag doon. No? Yun ang ginagawa nito mga to. Napapaawa effect. Saan? Natampayan ng Pilipino. Para marami kumampi. Maniwala. Na apik-apik nila. Ulitin ko mapati, wala akong personal, no? Wala akong magat natin nanitang kanto, wala akong naman tinapay ito 30. No? Ang unang iparating na atin, lalo na po na mga Kristiyano, unang iparating sa atin, no? Huwag tayo magpaninang na demonyo. No?
Huwag tayong mapaninat. Noon tayo natrut. Noon tayo nakapatuwanan. Noon tayo nakatarungan. No? Kahit na maganda pang ginawa niya, no? Kahit na maganda pang mga ginawa niya, pero yung ginawa niya na pagpatay na mga kanunuwa na inutyente, na inot niya blood, no? Ang Diyos ang kalaban niya. Kaya ito, inanaw ng Diyos na hulihin niya at ninanat niya yung mampanya para noon itigin. Para walang umampi o walang mapayaran. Patas. Oh. Ay, kuto nila iuwi. Diba? Ano pinapakalat nila? Kidnapping? Kidnapping daw. Yan, may mga Pilipino na walang alam, natalitanan nyo, ha? Yan, may magagalit ka nga naman. No? At ang humuli, hindi Pilipino, ang humuli, manyaka. Ano ikinakalat nila, na? Ang walang karapatan, ang ibang manyaka, humuli, dapat ito nititin. Paano nilititin, mga kapatid? Kaya ang mga, hindi naman lahat, kaya ang mga dito, pinabayaran, taon din, ito 30. Kaya na ang kumilos para maibigay yung justice ng mga biktima. Amen? Kaya tayo mga Kristiyano, yan, no? Yan ang dapat natin makita. No? Huwag tayo titingin na mga panininang ng Diablo. Tignan natin kung ano sinasabi ayon na banal na kasunatan ng Diyos. Amen? Kaya ngayon, dapat ikanat natin, no? Nabihin natin yung truth, no? Na ang Diyos ang dapat, yung atarungan ng Diyos ang dapat manaing na panta natin, no? Kaya nga mga kapatid, kapag nanaing, no, ang hindi maatarungan, no, kapag nanaing ang katinungalingan, yung panining ng dapat na panta natin, no, at taot na tumpa ang aaputan natin na panta na to. Lalo na po kapag walang ginawa ang body of Christ na Pilipinas. Kapag ang body of Christ ay nakahanap-ip na lang, wala yung pakinam, no? Pahanaan yan, no? Uulitin ko, anong sabi? Judgment begins in the house of God. Parulutahan ko, no? Una, ang kanyang mga hinirang. Dahil wala tayong ginawa eh. Walang ginawa ang nakahanap-ip na lang eh. Ang matindi pa neto, inaampihan pa, no? Yung gumawa ng nakatananan na harapan ng Diyos. Dahil kaamangmangan sa salita ng Diyos. Ay dapat mananangin tayo, no? Pakmin natin una ang body of Christ. Pangalawa, ipanalangin natin ang pamahalaan. Pangatlo, ipanalangin natin ang sambayanang Pilipino. At yan, body of Christ, no? Ang iglesia ng Diyos. Pangalawa, yung mga namumuno na bansa natin, no? Muna kay Presidente Marcos, hanggat na pinakamababa na barangay,
Pangatlo, sambayanang Pilipino at nuuyan. No? Yan ang dapat natin ipanalangin. No? Para hindi madaig ang kasinungalingan ng Diablo o pandaraya ng Diablo na panta natin. No? Na dumating, no, o mamayani na panta natin yung justice. Lalo na po na mga biktima. Yung unay na biktima, no? Hindi yung mga hindi yung napapanggap na tinay biktima, hindi ho. Yung tunay na biktima, yung nawala yung buhay. Amen? Hindi yung napapabiktima, hindi yung napapawa effect. Tayo mapaninang noon, tayo mga Kristyano. No? Yun ang pinapanalangin natin. Lord Father God, in the mighty name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, nalaman po, Panginoon, na yung mensahe mo, na nilagay mo, Lord, na ibibig, Panginoon. Nalaman, Lord, na po, kung ano po yung ipinahayag mo, yun lamang po aking pinahayag, Panginoon. Yung hindi mo pinahayag ay hindi ko na ipahayag, Panginoon. At na po, Panginoon, na katotohanan, Lord, namin niyo po ang katotohanan ang mapapanaya na aming lahat. Dahil namamayani na panta namin, Panginoon, Lord, yung atinungalingan, ng pandaraya, ng kaaway, lalo na po, Panginoon, na Matthew Christ, pangalawa, na pamahalaan, pangatlo, na tampayan ng Pilipino. Kaya ngayon po, Panginoon, nangyayari na amin ngayon, na panta namin, Lord, hati po, hati ang tampayan ng Pilipino. Dahil hindi nakikita yung tunay na katotohanan. Kaya Lord, patawarin mo, Panginoon, una ang body of Christ. Patawarin mo kami, Panginoon. Lord, na yung mga anak mo na doon po na mga leader ng aming iglesia, mga bishop, mga pastor, Lord, mga propeta, mga apostol, Lord, patawarin mo kami lahat, Panginoon, dahil napuunang kami, Panginoon, na panalangin. Patawad, Panginoon, Lord, dahil meron na amin na umakampi pa na atinungalingan. Lord, patawarin mo kami lahat na Matthew Christ. Kahabagan niyo po kami, Panginoon, dahil ikaw nagsabi, Panginoon, sa 1 Peter chapter 3, 17, Lord, sabi niyo po, judgment begins in the house of God. Hatunan mo, Panginoon, ang iyong mga anak mo, ang body of Christ. Ang una mo hahatunan, Lord, ang body of Christ. No, patawad, Panginoon. Kahabagan mo kami, Panginoon, na body of Christ. Patawarin mo ang buong body of Christ na bansang Pilipinas na ito, Panginoon. Ay, Lord, makita namin, Panginoon, ang katotohanan, Lord, na body of Christ na kami ay kakampi sa truth, justice, and righteousness. Hindi na katinungalingan. Hindi na pandaraya ng kaaway. Kaya, Lord, nalaman po, Panginoon, kahabagan mo, Panginoon. Patawarin mo rin po ang mga namumuno na aming pahamanaan mula kay Presidente Marcos, na aming Vice President Sara Duterte. Lord, patawarin mo, Lord, na hindi nila nakakahit na, Panginoon. Lord, dahil na mga personal na mga katahinan ng Panginoon, dahil na corruption, Lord, patawarin, Panginoon. Na Senado, na Congress, Panginoon, na mayors, Panginoon, na gobernator, Panginoon, ang pinakamababat na barangays, Panginoon, patawarin mo ang lahat na namumuno sa amin dahil sa korupsyon,
Kahit na pagkakampi-kampi, Panginoon, Lord, patawad, Panginoon. Patawarin mo sila. In the name of Jesus. Kahabagan niyo po sila, Panginoon. Ganun din po ang tampayan ng Pilipino. Patawarin mo rin po ang aming mga kababayan, lalo na po na tumatampat na mga Diyos. Patawarin mo ang tampayan ng Pilipino. Patawarin mo, Panginoon, na nakahati-hati, Panginoon. Lord, nakakanapan-napan, nakakatirahan, Panginoon. Lord, dahil na mga kampihan. Patawarin mo ang tampayan ng Pilipino. Kaya Lord, na po, Panginoon, Lord, may plano ka. Meron ang prophecy naman ng Pilipinas, ang Pilipinas, Panginoon, ay pauunlarin mo, pagyayamanin mo ang bansang Pilipinas, magiging, ang Pilipinas ay magiging launching part of the gospel, na buong mundo, Panginoon, ang Pilipinas ay mapapadala na mga missionary na buong mundo, upang ang lahat ng tao na banat ng lupa ay makarinig na mabuting balita ng kaligtasan. Gagamitin mo ang tampanya, ang mga Kristiyanong mga Pilipino. Hallelujah. Kaya Lord, pagyayamanin mo muna ang aming bansang Pilipinas. Kaya Lord, maglalagay ka sa aming pamahalaan. Maglalagay po kayo ng mga righteous leader na bansa namin. In the mighty name of Jesus. Lord, yung righteous leader na may unay na relasyon niyo. Alam ang Biblia. Pinapamuhay ang salita mo. At itinataas ang pangalan mo na bansa na to. Hallelujah. Lord, mangyayari po yun. By faith, Panginoon, mangyayari po yung Panginoon. In the mighty name of Jesus. Dahil yun ay prophecy mo. Hallelujah. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. Panahin mo rin po ang aking mga kapatid na online Bible study. Panahin mo sila na inunang hinanap ang iyong kaharian mo, yung katwiran mo, lahat ng bagay italak na po sa kanila. Lord, salamat po, Panginoon, buhay nila. Ano mong pangailangan nila, Panginoon? Kayo po ang mag-provide, Panginoon. Ano mong pangailangan nila, Panginoon? Financially, Lord. Pangailangan na meron man silang na huskado, Lord. Ikaw po ang lumamataan nila, Panginoon. Meron man tayong kalamdaman, Lord. Itantay mo, makapanang kamay mo. Itali mo kagalinga. Ano man tayong kalamdaman na yung Panginoon. Lord, lahat ng pangalan ng takit kalamdaman ay lunuhot na yung Panginoon. In the mighty name of Jesus. Ang lahat na lupa, ilalim na lupa, ang lahat ay lunuhot. Ang lahat ng labi ay magtatamik niya ito. Kristo ay Panginoon. Hallelujah. At salamat po, Panginoon. Lord, tukunin mo lahat ng panalangin. Lord, ang kaligtasan ng pamilya namin. Thank you, Lord. Maliligtas ang pamilya namin. Makakataman namin ang aming buong pamilya hanggang the rapture of the church. Salamat po, Panginoon. Patatakin niyo po ang aming mga pananampalataya, lalo na po sa panahon ng tribulation, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng tagutom. Lord, lalo mo kami patatakin. Lalong tataas ang aming pananampalataya dahil yan yung mga salita mo. I-restore mo muli ang aming first love na nyo. Yung aming pagpapatya ng salita mo, noon muli kami makaroon ng uhaw, upang hindi kami maging mangmang, Panginoon, sa lahat ng bagay. Upang makaroon kami ng karunungan at anihon at kaalaman na yung mga salita mo. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa kapayapaan, salamat sa kagandaan na ibinibigay mo na hindi mapipili ng anumang pera o bagay. Ikaw na po ang pwedeng makapagbigay ng tunay na kapayapaan at ng kagandaan. Ng 14 verse 27. At na po, Panginoon. Lord, papanayin mo ang body of Christ
na paipuntahan na ito na pati yung friend ang napapanay mo ang aking mga kapatid. No, na sunod na Martes, no, kami po ay mag-i-invite Panginoon na mga first timer, ipapano up namin yung aming mga kapatiran na ninaatin. At na po Panginoon, papanay mo ang iyong mga anak mo. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. At hanging pangalan ng iyong anak na Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Panapanan, Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat. Mr. Arma, announcement. Meron po kayong tanong. Panginoon po, meron po kayong magtanong. Meron mo kayong tanong na ating pinag-aralan. Amen. Announcement on. No, yung prayer na yun. No, yung prayer na.